Magkaiba ang feeling sa will. It is an act of the will. Ito ay isang kilos o gawa ng iyong pagpapasya ng iyong kalooban. Just like Jesus. Amen, mga kapatid? Amen. Amen. Pangalawa is, what kind of relationship did Jesus describe when He called us? Wala yung is, tanggalin yung is dyan. As, when He called us friends. Or His friends. Ba, may bless na bless doon. Pangalawa, it is a relationship that confides the plan. Isa itong ugnayan o relasyon na ipinapaalam ang mga plano. What a blessing na isinasama ka ng Diyos sa kanyang mga gusto at mga plano. Look at, remember, John 15 verse 15. John 15:15. Sa New Living Translation. I no longer call you slaves. Hindi ko na kayo tinuturing, inaaring alipin. Elaborate ko to. Maganda yung portion na ito. Hindi ko na kayo tinuturing ng mga alipin sa halip because a master doesn't confide in his slaves. Kaya yung pangalawang steps na nilagay ko dito. It is a relationship that confides the plan. Eh ang sabi dyan, because a master doesn't confide in his slave. Sapagkat hindi alam ng alipin kung ano ang plano o binabalak ng kanyang Panginoon. Now, you are my friends, since I have told you everything. Kayo ngayon ay mga kaibigan ko, hindi na alipin, kundi mga kaibigan ko dahil isasabihin ko, ipapaalam ko sa inyo ang lahat ng ipinaalam at sinabi sa akin ng aking Ama. Mga kapatid, ang tunay at matalik na kaibigan, magkaibigan, hindi nagsisikretuhan. Gusto niyo malaman mga sikreto ko? Eh di alamin niyo kung sino yung best friend ko. Bukod sa Panginoon. Kasi naman lahat naman tayo may mga best friend, di ba? Oh, di ba? Parang katulad din sa inyo. Gusto ko malaman yung mga sikreto ninyo, aalamin ko kung sino yung pinakamatalik ng kaibigan. Pwede kong dalhin ng counseling na mamarites ko talaga. Magkakabistuhan mga kapatid. Eh well, talagang ganyan, no, mga kapatid. Now, tingnan po ninyo yung verse na ito. Ang ganda-ganda pong ibig sabihin dito. The word slaves. Ang Panginoon, hindi niya tayo tinuturing na slaves. Noon kasi ang mayayaman noon sa Bible, they can buy, makakabili sila ng slaves eh. Meron talagang slave sa Bible. In fact, nung panahon lang ni Abraham Lincoln, na break yung slavery sa US. Na-solve yung discrimination kasi may sariling restaurant yung mga puti, may sariling parking yung mga puti, may sarili silang sinihan, may sarili silang lugar. Ganon din, pati yung mga black, may sarili sila. Hindi pwede pumunta yung puti doon sa lugar ng mga black. Yung mga black hindi rin pwede pumunta sa lugar ng mga puti. Siguradong gulo, away. Kaya nung maging presidente si Abraham Lincoln, inalis niya yon, pinagsama niya, kaya sama-sama na yung mga puti at itim. At doon naman lumabas yung kanta ni Paul McCartney at saka ni Stevie Wonder, Ebony and Ivory. O, di ba side by side doon mag-piano? Di ba sa piano, ano makikita ninyo? Black and white lang. Side by side yun. Black, white, black, white, black, white, black, white. Napansin po ninyo? Why? Because it destroyed the barriers, discrimination, and wall partition against praises. Kaya nawala ang mga slavery. But during the Bible, talagang merong slave. Pag mayaman ka, bibili ka ng slave. Oh. Now, sabi ng Romans, God does not treat us as slave. Yun ang sabi doon sa 15 verse 15 I no longer call you slave. Now, Jesus or the Lord does not treat us as slaves.
Bakit po? Romans 15 verse 10, sabi dyan, we were God's enemy. Tayo yung mga kaaway ng Diyos nung una pa. But He made us His friends. Ginawa niya tayong kaibigan through the death of His Son. Dahil sa kamatayan ni Jesus, naging kaibigan tayo ng Diyos. Kung hindi pala namatay si Jesus, hanggang ngayon, kaaway pa rin tayo ng Diyos. Now, that we are all God's friends, inulit ni St. Paul, how much more will be saved by Christ's life? Una mga kapatid, the slave has no rights. Wala kang karapatan. Kung hindi ka pakainin, hindi ka patulugin, patrabahuin ka ng 24 hours, wala kang magagawa, slaves ka. At sino magtatanggol sa'yo? Nagre-reklamo ka, hindi po ako pinatulog, hindi po ako pinakain ng amo ko. Ano bang posisyon mo? Slave po ako. Ay, hindi ko po. Wala, natalo ka na nun sa husgado. Wala. Has no rights. Ang hirap ng mabuhay ng wala kang karapatan. Another one, can be trusted. Ang slave hindi pinagkakatiwalaan. Eh kahit naman sa muchacha, sambayan di ba? Sa katulong, tingnan ninyo ha, katulong na ito, ang katulong ngayon ay hindi iba sa slave noon. Ang katulong ay meron na silang rights. Meron na rin silang mga karapatan na ibinigay ng batas. Pero sino nga ba namang amo na may kayamanan na ikukwento niya sa kanyang katulong? Hindi ha, dito ako naglalagay dito sa board na ito. Ito ang yun ha, ito ang head niyan. Magbuburakay na pala ako. Ikaw na magbabantay sa mga titingin sa mga kabit ko. Hindi yan. Walang employer o amo na pagtatapatan niya yung kanyang katulong ng kanyang mga plano, sikreto at gawain. Wala. Ang pwede lang gawin ni amo kay Inday sa katulong, utusan. Pero yung sasabihin mo, plano mo, magbabakasyon ka, pupunta ka ganito, i-detalye mo. Pwede sabihin, mag-vacation ako, mag-out of town ako. Ganun lang, pero hindi naman nakadetalye. Saan napunta amo mo? Sabi niya, ganito ang uwi. Kung minsan, hindi naman uuwi ng ganun. Sasabihan ka lang ng amo mo, uuwi ka. Dahil ititest ka niya pala, uuwi ako ha, end of October, uuwi ako. I-prepare ka ngayon, October, dahil uuwi siya. Hindi pala umuwi, dahil sinusubok ka lang pala niya. Walang amo na magsasabi ng magtatapat ng kanyang mga detalye, mga plano, mga secret sa katulong. Wala. Yan ang makikita natin. The slave does not included in the master's plan. Hindi siya kasama. Yan yung sinasabi ni Jesus. I am no longer call you. Hindi ko kayo tinatawag inaakong mga slave. Bakit? Slave doesn't know what the business of his masters. Wala siyang kaugnayan, kaalaman. Hindi niya alam. Sabi ni Jesus, but I called you friends. Wow, ang sarap. This is the relationship that confides the plan. Ang sarap ng ganito, mga kapatid. Sabi ni Jesus, I have told you everything the Father told me. Kung ano ang mga nararanasan ng Panginoon sa kanyang Ama, ipinapasa niya sa atin. Ang sarap ng gano'n. Imagine, nalalaman mo yung gusto ng Diyos, plano ng Diyos para sa iyo, yung blessing ng Diyos. Ang sarap ng gano'n, meron kang pang-unawa at pang-intindi. Hindi katulad ng mga taong walang relasyon sa Diyos, walang relasyon, ugnayan kay Jesus. Lagi silang may worry, lagi silang may takot, pag-aalala. Gaganda pa ba buhay ko? Uunlad pa ba ako? Makakabawi pa ba ako? Aasenso pa ba ako? Hindi sila sigurado. Pero pagkaibigan ka ng Diyos, sinasabi ng Diyos, yung kanyang plano, pagpapalag, biyaya, hangarin, at kalooban para sa iyo. God, a beautiful revelation from God. Ang sarap nito mga kapatid. Iyan ang kalamangan natin sa relasyon natin sa Panginoon sa mga taong walang relasyon, walang kalapitan sa Panginoon. Nag-i-enjoy tayo ng mga ganitong benefits. Sa every time na magkakaroon ka ng mga trials, sufferings, persecution, o mga problema at pagsubok, hindi ka natatangay. Hindi ka bumabagsak. Nananatili ka lang. Bakit? Because you know the purpose and the plans of Jesus for your life. Alam mo yun eh.
paano ngayon kung hindi mo alam ang kalooban, plano, salita ng Diyos, gusto ng Diyos sa buhay mo, hindi mo alam. Lagi ka lang mangangapa sa dilim. Iba ang may alam, iba ang kasama sa plano. I do believe. Bakit tayo nagpunta lahat dito sa Macau? God has a plan. Stay in the Lord. Remain in Him. Obey Him so that you may know His purpose. Hindi ka dapat katulad ng ibang mga taong tsumatsamba, nanguhula, nagbabaka sakali. I hope so. Hindi dapat ganon. Ang ibig sabihin nun, hindi ka sure. Pag Kristiyano, sure ka. Alam ko, Lord, kahit pa nagkasakit ako kahit may problema ako, alam kong tapat ka, hindi mo ko iiwan, hindi mo ko pababayaan. Bakit? Kasi alam mo ang plano ng Diyos sa buhay mo. Why? Because you are not staying. You are His friend. Ang sarap magkaibigan ng Panginoon. Layasan ka man, takbuhan ka man ng mga kaibigan mo at hindi na sila bumalik sa'yo. Hindi ka dapat malugi at parang nangihinayang ka dahil bumitaw sila sa friendship mo. Mga kapatid, hindi. Bakit? Alam mo kasi plano ng Diyos. Alam mo kasi ang gusto, kalooban ng Diyos. Kung minsan nga, di ba, ang dapat i-appreciate nyo naman yung ganitong side. Bakit ka iniwan? Bakit bumitaw? Bakit lumayo? O at least, hanggat maaga na, bumitaw na lumayo, kaysa naman tumagal-tagal yan, masaktan ka lang, saka ka lang bibitawan. Alam mo, kalooban ng Diyos. Sometimes God speaks to us through circumstances. Doon lang sa mga circumstances na yun dapat malaman mo. Nire-reveal na ng Diyos. Anak ha, ito ha, i-reveal ko na sa'yo. Magkakaroon ka ng problema dito along the way ha. Kasi papaalam ko na ito sa'yo. Ang sarap ng gano'n. Hindi katulad yung mga tao na surprise, nagtiwala pa naman, saka naman sila nasaktan. So, mananatili sila doon sa alin? Sa hapdi at sakit. Hindi na sila makakamumpon. When we become God's intimate friend, He let us in on His plan. Kapag ikaw ay naging matalik na kaibigan ni Jesus, isasama ka ng Diyos sa kanyang mga plano. Did you remember Abraham? Sino nakaalala kay Abraham? Sa Genesis 18:16 to 19. Ang sabi doon, ito kasi sa Abraham, binisita ng mga anghel. At sinabi sa kanya, dun sa chapter na yan, maglilihi si Sarah at bibigyan kayo ng anak. Yung palang bumisita ng mga anghel, nag-drop lang kay Abraham, yung pala, inutusan ng Diyos, pupunta sila ng Sodom and Gomorrah para mag-investigate kung meron pa bang righteous na tao doon. Kasi gugunawin ng Diyos ang Sodom and Gomorrah. So nag-drop muna sila kay Abraham para sabihin, magbubuntis na po si Sarah next year.